Sa halagang 25,000 pesos, inaalok umano online ng isang komadrona ang isang sanggol na 6 na araw pa lamang. Ayon sa NBI, hindi lang ang arestadong komadrona ang mananagot, kundi pati ang ina ng sanggol. Saksi si John Consulta. Nasa kote ng NBI Human Trafficking Division sa Muntinlupa ang isang komadronang bit-bit pa ang ibinebenta niyang sanggol. NBI po kami. Nasa NBI Ay, baby. Sinubukan pang magpaliwanag ng komadrona pero ibinigay rin niya sa NBI ang baby. Mabilis na umaksyon ng NBI nang makatanggap ng impormasyon mula sa cyber tip ng Department of Justice ukol sa pagbebenta ng suspect online ng kakasilang pa lang na sanggol. Siya ay nag-aalok sa Facebook to sell a baby. Yung baby ay 6 days old and is offering to sell the baby for 25,000. Ayon sa NBI, nag-alok pa raw ang komadrona ng paraan para palabasing lehitimo magulang ang kanyang mga pagbebentahan ng sanggol. Nung tinanong namin kung paano yung process, doon niya sinabi na siya na yung pipirma sa birth certificate dahil siya ay yung komadrona at siya na rin yung magpaparegister. So, mapapangalan na yung bata doon sa amin na mag-aampon. Giit ng suspect, may baby na iniwan sa akin, gusto kong ipaampun. Wala naman po akong alam na hindi yan na pala babalikan. Kaso po yung mga ginastos ko, need ko na po talaga dahil wala naman po akong ibang kinukuhanan ng income. Ginastos ko po talaga yung sa bata, yung kinukuha ko. dagdag pa niya, sinabi raw ng ina na ayaw nito sa bata. Hindi rin daw niya alam ang pangalan at address ng ina. Hinahanap po namin yung nanay. Kung mapapatunayan na inabandon na niya yung bata, ay maaari po rin namin kasuhan yung nanay ng child abuse for abandonment and neglect. Ang subject ay kinasuhan namin ng Special Protection of Children Against Child Abuse and Exploitation, Cybercrime Prevention Act at Human Trafficking. Sa investigasyon ng NBI, maraming bentahan online ng mga sanggol na ipinapalabas na adoption pero hindi ito dumadaan sa tamang proseso. Ayon sa DSWD, kung nais ipaampon ang isang bata, pwede itong idulog sa kanila. Tinitrace nila ang pamilya ng bata at kung makitang hindi nila kayang alagaan ang bata, handa ang kagawaran na alagaan ito at hanapan ng mag-aampon. Nauna lang nanawagan ng DSWD sa publiko na i-report ang mga Facebook page na nagbebenta ng mga sanggol. Ang pagbebenta ng mga sanggol ay labag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Maaring parusahan ng mula 12 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong at multa na aabot sa 5 milyong piso ang mapapatunayang lumabag dito. Ayon sa National Authority for Child Care, mula sa mahigit 20, 7 Facebook groups na lang na sangkot sa illegal na bentahan ng mga sanggol ang aktibo sa ngayon. Wala pong bata ang dapat mawalay sa kanyang mga magulang at pamilya. Karapatan po ng bawat bata ang mahalin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.